Hanggang ngayon, isang nakabibinging katahimikan pa rin ang sagot ni Marcos Jr. si isyu ng umano'y paggamit niya ng illegal na droga. Kahit nga ang mismong pamilya niya, hindi siya tuwirang maipagtanggol sa isyong ito. Sa viral video na inilabas ng online political commentator na si Maharlika, kitang-kita ang kamukha ni Marcos Jr. na humihit-hit ng white powdery substance. Si Cathy Binag na ex-partner di umano ni dating Congressman Tony Boy Florendo, binunyag naman kay Maharlika ang umano'y mga drug session ni Marcos Jr. Sinasabi na mga drug user ay praning, balisa at wala sa tamang pag-iisip. Kaya daw sirain ng isang drug addict na pangulo ang bansa. I went to Dr. Google, WebMD, and according to this regarding cocaine addiction, ang nakalagay po dito is if you are a long-time user, it might cause long-term changes in brain chemistry, and it will make it harder for you to think, sleep, pay attention, remember things, and make decisions, and reaction time may be slower. Hindi maliit na bagay ang cocaine addiction, Mr. President, kung sakaling meron kang ganyan. Kasi ang buong cognitive functions mo, lahat yan wasak. Pag-iisip mo, judgment mo, your memory, your learning ability, your perception, you can really destroy our country, and in fact, that is what you are doing. Ayon naman sa mga abogado, isang impeachable offense ang paggamit ng illegal na droga. Ibig sabihin, maaring mapatalsik sa pwesto si Marcos Jr. dahil dito. Naniniwala po ako at naninindigan na ang paggamit ng pinagbabawal na droga ay impeachable. Ito po ay betrayal of public trust, pagtaksil sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa isang opisyales. Ang ekotibo po ang tagapagpatupad ng mga batas. Ibig sabihin po niyan, siya dapat ang nangunguna sa krusada laban sa pinagbabawal na droga at hindi dapat gumagamit. Hindi pa po tayo sigurado na siya'y gumagamit. Pero nakapagtataka po, bagamat nandiyan na ang mga ebidensya, meron pong video evidence, merong testimonial evidence si Cathy Binag, nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente. If we connect this likewise to his present acts, kasi baka sasabihin nila, anong ground ninyo? Betrayal of public trust according to Gonzales versus Office of the President does not cover any and all official wrongdoings or plain errors of judgment. But if you will juxtapose this with his other acts, it might really fall under the definition clearly described by the Supreme Court in Gonzales versus OP that this would be also characterized by clear bad faith and of such gravity and